wala kaming sasantuhin. Kung sino ang nagkasala at kung sino ang nagpabaya, ay tutukuyin namin, iwawasto namin yan para siguruhin na maibalik sa mamamayan ang pera ng mamamayan para sa kalusugan. Now let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasuli naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2017, ay noong 2015, nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 noong 2015, nung ikaw ay Board of Director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasoli na sa inyo ng COA, hindi ninyo sinusoli. Hello mga Kadonatics, eto na. So ironic ang nangyayari sa PhilHealth ngayon mga Kadonatics. Bakit? Risa Hontiveros, paiimbestigahan na ang mga anomalyang nangyayari sa PhilHealth. Like, what? Paiimbestigahan niya siguro yung sarili niya or iimbestigahan niya yung sarili niya mga Kadonatics. Nako naman, ano to? Kalokohan na talagang nangyayari ngayon mga Kadonatics. Siya ba yung nasangkot sa 1.7 billion sa anomalyang nangyayari sa PhilHealth mga Kadonatics? Siya pa ang may lakas mag-imbestiga? Grabe na talaga. Eto, panoorin natin yung short interview niya sa vlog niya kasi nagva-vlog na dito eh. In-interview siya ni Noli De Castro na isa ding bias mga Kadonatics. Ewan ko ba kahit hindi related yung mga Castros mga Kadonatics, may mga masasamang pangitain talaga. I'll tell you one, Claire Castro, Franz Castro, Yulin Castro, at ito si Noli De Castro. Nako! Ito, panoorin natin. Follow up lang ho tayo kay Senator Riza Hontiveros. Senator, magandang umaga po, Madam Senator. Wow, ang galing naman pagbati ni Noli De Castro. Parang magkaibigan talaga. Taga rin po sa inyo, kabayan, at sa lahat po na ating mga tagapakinig at tagapanood. Senator, pakikumpirma nga po ninyo mamaya si dating Senior Vice President Agustus de Villa at ang kanya daw ibubulgar tungkol sa 130 million pesos na IT project. Tama ba atin siya? Well, ganyan din po yung isang balita ko ngayong umaga. Kaya IT project po yan sa PhilHealth daw po ng mga Kadonatics. Talagang dadalo akong muli at magpa-participate ng muli at itatanong kaya dating SVP De Villa na nag-irrevocable resignation nga pero sinabi ring mananatili silang laan na humarap at sumagot sa amin. Tatanungin ko sa kanila yung tungkol dyan sa IT project na yun at iba pang mga issue ngayon sa PhilHealth. Kasi talaga kabayan kailangang buwagin ang anumang grupo o anumang mafia na maaaring nabuo dyan sa loob ng PhilHealth. Ako, buwagin mo yung sarili mo. Hontiveros ka. Naku naman. Tingin ko ang feeling ni Hontiveros dito na dahil may allegation siya sa PhilHealth. Ang dami kasi nagsasabi mga Kadonatics na dapat niyang isauli yung ninakaw niya sa PhilHealth. Ngayon, itong si Hontiveros, isa sa nag-imbestiga sa nangyayari ngayon sa PhilHealth. What? Para bang sinasabi niya na malinis ako. Tingnan nyo, ako pang nag-imbestiga sa mga anomalya. Di ba? Parang ganon. Wala kaming sasantuhin. Kung sino ang nagkasala at kung sino ang nagpabaya, ay tutukuyin namin, iwawasto namin yan para siguruhin na maibalik sa mamamayan ang pera ng mamamayan para sa kalusugan. Opo. Tama na mga Kadonatics. Grabe. Nakakairita talaga. Nangingilabot ako. Every time mapakinggan ko yung boses ni Hontiveros sa mga Kadonatics. Iba talaga yung aura ko eh. Pero of course mga Kadonatics, itong mga ganito dapat isali natin sa ating video. Kasi para malaman ng taong bayan kung gaano kagarapalan tong si Hontiveros. Ay, nakakasok ka. Nako naman. Ito yung sinabi ni Erwin Tulfo patungkol sa kanya mga Kadonatics. Though, I don't like Erwin Tulfo too, but pakinggan natin yung sinasabi niya kasi it makes sense naman. Dati pag senador pag naboto sa Senado ay matatalino. May mga bobo rin pala at ito po yung dalawang pinakabobo. Gaya nung sinabi ko dati pa, bilang Senator Judge ay titignan natin ng maigi ang lahat ng ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nung nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig sa impeachment trial. Kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador.
Kailan pa kaya ito mawala sa Senado, mga kadonatics, no? Dapat na talagang walisin na itong si Hontiveros, mga kadonatics. Ewan ko, mga kadonatics, but why people keep on voting her? Ewan ko, mga kadonatics, pat na nanalo to. May mga ways sila kung paano manalo. Ewan ko na lang kung ano, pero alam nyo na yan, di ba? One good way for the Vice President to start presenting her arguments is by filing an answer to the summons issued by the Senate Impeachment Court last week. Hinihintay nating lahat ang kanyang magiging tugon dito at sa mga susunod na proseso kaugnay ng impeachment trial. Eto. Madam, ang galing-galing mo magsalita. Isole yung 60 million. Isole. Now, let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasoli naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2017, ay noong 2015, nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon na bigyan nyo ng mga bonus yung mga pagbumukha ninyo? 1,760,000 noong 2015, nung ikaw ay Board of Director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasoli na sa inyo ng COA, hindi ninyo sinusoli. So, ganito, mga kadonatics, putak ng putak sa Senado about sa korupsyon, sa anomalyang nangyayari sa pera ng taong bayan. Pero eto pala, napakalaking korap. 1.7 nag-aproba siya para ipamudmud sa kanyang mga tauhan. Like, grabe. Tapos kung makapagsalita, akala mo napakalinis talaga, mga kadonatics, parang anghel. Oh. Tapos ang lakas-lakas ng loob mo sabihin, isole nyo yung 60 million? Oh my goodness, can you please return the 60 million? Secretary, Ben, Tulfo, can you... ikaw tanungin ko, nasaan na yung 1.7 billion? At least naman siguro kung titignan natin, kung sino ang mas masama, yung 60 million na yan, pondo ng gobyerno yan, sabihin na natin, galing sa mga buwis yan, sa mga excise tax, sa mga kung saan-saan tax, yung sa'yo na 1.76 billion, kontribusyon yun ng mga miyembro ng PhilHealth, ugo. Pandagdag yung panggamot yun. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan eh. Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? Paano? Kagaya niya kontribusyon. Oh, ginamit niyo pang bonus sa mga Iba talaga si Tatay Digong, no? Yung heart niya, mga kadonatics, para sa mahirap talaga, pangmasa. Nakikita niya kung yung problema sa baba talaga. Kaya hindi ko maisip na ganun yung ginawa nila kay Tatay Digong, mga kadonatics. Ang dami niyang ginawang magaganda sa Pilipinas na hindi nagawa present administration at previous administrations. Pero si Tatay Digong, grabe, sobra. Tapos itong ngaw itong si Hontiveros, mga kadonatics, isa palang napakalaking korap. sarili nyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan nyo ng ang lalaki na ng sweldo nyo, bibigyan nyo sarili nyo ng mga bonus allowance. Tingin 1 milyon yung mga gago, mga board member. Samantalang mga nagkakandakuba ng mga Miko, mga Maiko, mga Tomas, mga anak nila. Pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Sige nga, Senador Hontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit nananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na? Ay, hindi naman po pwede. Kasama rin ako nag-contribute, miyembro po ako ng PhilHealth, nagbigay din ako doon. Itong katabi ko si Engineer Mariscote, sa harapan ko si Engineer Tom Anacta, nag-contribute din dyan. Correct ka dyan. Pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo yung mga kinontribute namin. Ngayon, hinihingi namin, ibalik nyo. Ibalik nyo!
Ay, kontribusyon namin yan, pera namin yun, madam. Oh, hindi yun ordinaryong pinagkukuha sa mga excise tax, mga VAT, mga kung ano-ano. Sa kontribusyon nun namin, sa sweldo namin na kinakaltas buwan-buwan ng employer, o mga personal contribution namin, pati yung yayaho namin, ha? Yung katulong sa bahay, nagko-contribute, binabawasan niya yung sweldo niya para makapagbayad lang sa PhilHealth ng 100 pesos a month. Kukunin niyo pa yon? Mahiya ka balat mo! Ang kapal naman ng mukha ninyo. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang dapat mas mauna magsuli? Yung 1.1 billion 760 million o yung 60 million? Ay, yung 60 million talaga namang may papeles, may dokumento. Yung 1 billion, madam, 1.7, may dokumento ba? May papakita niyo ba kung saan pumunta? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Ontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Diyos ko po naman, diyan kayo magaling. Pumuna kayo ng pumuna, mga demonyo kayo. Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan sa salamin. Manalabin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo. Mga santong kabayo kayo, mga hinayupa kayo. Ito naman Trillanes, ha? Tumigil ka na nga para ka. Mabuti pa nga yung mga kaibigan ko, mga member ng LGBT community. May mga isang salita, totoo yung sinasabi. Ikaw, hindi ko alam kung anong community kang miyembro kang hinayupa ka. Hindi ka na. Hindi tatanggapin si LGBT community yung gago na yan. Siguro sa demonyo community, tatanggapin ka at sinungaling. Hindi ba, ilang beses sinabi ng Pangulo na sinungaling yung lalaking yan? Anyway mga kadonatics, so ano sa tingin nyo, ha? Ganito pala kakorap tong si Risa Hontiveros, mga kadonatics. Wala siyang imig sa 1,760,000,000 mga kadonatics. Bakit kaya? Grabe. Ang sabi nga nila, yung corrupt talaga, yung putak ng putak. Kaya pala, para hindi mapansin yung pagkakorrupt niya mga kadonatics, siya yung naging imbestiga sa mga anomalya, sa mga korupsyon. Ay nako naman. Ewan ko ba, maging matino na sana tayo. Ba't nyo ba binoboto tong kumag na to? Ay nako. Thank you so much mga kadonatics. Please comment down below and God bless you. Take care always. Bye-bye.